Ang kondesa ng Castiglione, minsang kinilalang pinakamagandang babae sa Europa, ay nabuhay ng puno ng pagnanasa at intriga. Sinuway niyang maharlika, binitag ang mga mangingibig at nakipagpalitan ng mga lihim. Habang kumukupas ang kanyang ganda, nawawala rin ang kanyang kapit sa realidad. Unti-unting nabaliw siya at naging mapag-isa, inaalihan ng anino ng dating karangalan. Halina't tuklasin ang nangyari sa kanya. Si Virginia Oldoini Raffaellini ay ipinanganak noong ika-23 ng Marso 1837 sa lungsod ng Florence, na siyang kabisera noon ng dakilang dukado ng Tuscany. Ang Italia ay nahati sa 12-12 ng maliliit na estado mula pa noong mataas na gitnang panahon, at isa sa pinakamalaki rito mula ika-16 na siglo ay ang dakilang dukado ng Tuscany. Kabilang sa nakabababang maharlika dito ang mga magulang ni Virginia. Ang kanyang ama, si Filippo Oldoini Raffaellini, ay isang Tuscan Marquess, at ang kanyang ina ay si Isabella Lamporecci na nagmula sa isang pamilyang kabilang sa nakabababang maharlika ng Genoa. Ang ama ni Virginia ay ambisyosong diplomat na laging naglalakbay kaya napabayaan ang pamilya. Kaya si Virginia ay halos pinalaki sa tahanan ng kanyang lolo sa ina, si Ranieri, isang kilalang hurista noong kanyang panahon. Tinatawag siyang Nikia ng pamilya at lumaki siyang tinatamasa ang pribilehiyo ng kanilang anta sa lipunan. Saklaw ng kanyang edukasyon ang pagpapakahusay sa Ingles at Pranses, magarang pagsasayaw at kasanayan sa musika na nagpapakita ng kanyang marangal na pinagmulan. Mula pagkabata, halata na sa lahat na nakakakilala kay Virginia na nakatakda siyang maging isang napakagandang babae. Dahil sa kanyang kakit-akit na itsura, tinawag siyang Perlas ng Italia at naging panta siya ng maraming kalalakihan sa kanyang kabataan. Nakakagulat, hindi lang nagkunwaring walang alam ang kanyang mga magulang, minsan pa nga ay hinihikayat pa siya, umaasa makakuha ng mayamang mapapangasawa dahil sa atensyon. Sa huli, nangyari nga ito. Noong 1854 ilang buwan bago ang kanyang ika-17 kaarawan, ikinasal siya kay Francesco Verasis, ang konde ng Castiglione. Isa siyang aristokrata mula Lombardy na 12 taon ang tanda sa kanya. Ikinasal sila sa napakagandang Florence Cathedral at mula noon ay nakilala siya bilang ang kondesa ng Castiglione. Isang taon matapos ikasal, nanganak ang kondesa ng anak na lalaki, si Giorgio, ngunit hindi naging masaya ang kanilang pagsasama. Hindi minahal ng kondesa ang asawa niya, at bago pa ikasal, may mga bulong-bulungan na ng eskandalo tungkol sa kanya. Sinasabing nagkaroon siya ng maikli ngunit mainit na relasyon sa isang makisig na opisyal ng hukbong dagat. Pumayag lang si Virginia sa kasal dahil sa tungkulin niya sa pamilya na tuwang-tuwa sa posibilidad na maiugnay ang kanilang pangalan sa isang prestiyosong angkan ng maharlika. May benepisyo din ang kasal sa kanya. Nakuha niya ang maharlikang titulo, malaking yaman at kalayang makihalubilo sa mataas na lipunan. Pagkatapos ikasal, mas inukol ng kondesa ang oras sa pangunahing korte ng Hilagang Italia. Ito ay sa kabisera ng kaharian ng Sardinia sa lungsod ng Turin. Ang kahariang ito ang namumuno sa Hilagang Kanlurang Italia at isla ng Sardinia. Bukod dito, itinuturing itong kapangyarihang maaring magbuklod sa Italia sa ilalim ng pamumuno nito. Lalo na mula noong 1848 pataas nang ang sunod-sunod na revolusyon ay kumalat sa buong Europa na nagdulot ng bagong alon ng nasyonalismong Italyano noong panahong yon. Ang ugnayan ng kondesa sa korte sa Turin ay hindi lang dahil sa kasal niya, kundi pati sa makapangyarihang koneksyon ng kanyang pamilya. Ang pinsan niya, si Camillo Benso, konde ng Cavour, ay nagsilbing punong ministro ni Victor Emmanuel Tigigo, hari ng Sardinia. Noong 1855 nang ipinanganak ang kanyang anak na lalaki, si Virginia, ay ganap ng bahagi ng marangyang buhay sa korte ng Piedmont. Ngunit hindi doon magtatapos ang kanyang kwento. Lumalamig na sa France at magsisimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pinsa na si Conde ng Cavour, naugnay ang kondesa kay Emperador Napoleon III at sa nakabibighaning lungsod ng Paris. Si Napoleon III ay pamangkin ni Napoleon Bonaparte ang sumakop sa halos buong Europa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Si Napoleon III ang namuno sa ikalawang Republika ng Pransya matapos ang Rebolusyon ng 1848.
Pagkatapos, idineklara niya ang sarili bilang pinuno ng ikalawang imperyo ng Pransya noong 1852. Ginamit ang pangalang Napoleon III. Noong dekada 1850 ang Italya ay nasa 100. Nagbabalak ng digmaan ang mga estado ng Italya laban sa Imperyong Austriano na may hawak sa Milan, Venice at malaking bahagi ng Hilagang Italya. Ang layunin? Palayasin ang dayuhang pamumuno at lumika ng nagkakaisang Italya. Naging mahalagang potensyal na kakampi sa laban si Napoleon III at ang mga Pranses. Pagsapit ng huling bahagi ng 1855 si Camillo Cavour ay nakabuo ng isang matapang na plano. Plano niyang ipadala ang 18 anyos niyang pinsan na si Virginia sa korte ng Pransya para sa isang lihim na misyon. Akitin si Emperador Napoleon III sa anumang paraang kailangan at sa anumang paraan talaga para makuha ang suporta niya sa layunin ng Italya. Tinanggap ng kondesa ang misyon at ngayon, ang kanyang kagandahan at alindog ay sandata sa laban para sa kinabukasan ng Italya. Kaya noong unang bahagi ng 1856 kasama ang kanyang asawa at anak, naglakbay ang kondesa papuntang Paris at hindi nagtagal ay gumawa siya ng malaking impresyon. Pagpapakilala sa kanya sa maharlikang korte, agad siyang napansin ng 47 anyos na emperador. Bagamat kasal na mula pa noong 1853 kay Emperatrice Eugenie de Montijo na isang deboto at mahinhin, kilala si Napoleon sa kanyang pagiging babaero at hindi nang tagal ay naging kalaguyo niya ang kondesa. Kaaya-aya siyang libangan lalo na't tumigil na ang asawa niya sa pakikibahagi ng kama dahil nandidiri at nahihirapan na itong tiisin yon. Pero ang panahon ni Virginia sa Paris ay hindi lang ukol sa romansa. Mula sa kabisera ng Pransya, lihim siyang nagpapadala ng ulat sa Turin para ipabatid sa kanyang pinsan at pamahalaan ng Piedmontese ang mahalagang nangyayari dito. Sa panahong ito, nag-iusap-usapan ang kondesa sa hanay ng mga maharlika sa Europa. Nakihalubilo siya sa mga personalidad tulad ni Augusta ng Saxe-Weimar, Otto von Bismarck, Adolf Thiers at marami pang iba. Ang kanyang kagandahan at dramatikong dating ay naging alamat, madalas siyang namumukot tangi sa korte dahil sa magagarang kasuotan, kabilang ang kanyang ikonikong kasuotang Queen of Hearts. Sa kanyang mahaba at kulot na blonding buhok, maputing kutis at mga matang nakakaakit na napapalit-palit sa pagitan ng berde at lila-asul, nabighani niya ang lahat kahit sa simula pa lang. Ngunit ang kanyang alindog ay may kasamang nakamamatay na kapintasan, ang kanyang kayabangan. Bagamat kaya niya mangakit sa unang tingin, madalas na nababagot ang kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang pagkamakasarili at ayon sa isang kasabayan niya, pagkalipas ng ilang sandali, nakakainis na siya. Ipinakita niya ang kanyang pagiging makasarili sa huli nang isulat niya tungkol sa sarili niya. Hindi alam ng walang hanggang ama kung ano ang nilika niya nang dalhin siya sa mundo. Hinubog niya ang kanyang kaluluwa ng napakaganda na matapos ito, tila nawalan siya ng katinuan sa sobrang paghanga sa kanyang obra. Noong 1857 matapos ang isang taon sa korte ng Pransya, nagulo ang kanyang personal na buhay. Iniwan siya ng asawang si Francesco matapos niyang ipagyabang ang relasyon kay Napoleon III at gastusin ang pera nito sa maluho niyang pamumuhay. Galit siyang bumalik sa Italia at idineklara na hindi na sila magkakabalikan. Hindi nagtagal, biglang natapos ang maningning na pamamayani ng Countess sa Paris. Noong Abril ng taong iyon, muntik mapatay si Napoleon Targad sa tangkang pagpaslang habang binibisita ang Countess isang gabi. Kumalat ang mga chismis na mismong ang Emperatrice ang nagplano nito upang pabagsakin ang Countess. Totoo man ito o hindi, nagawa na ang pinsala. Sumiklab ang eskandalo kaya napilitan siyang umalis ng lungsod. Maayos naman niyang nagampanan ang kanyang trabaho. Noong Abril 1859, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Austria at Sardinia, Piedmont. Kumampi ang mga Pranses sa Piedmontese at tinulungan silang makuha ang Milan at karamihan ng Hilagang Italya mula sa mga Austriano sa maikling labanan. 2 taon ang lumipas, nabuo ang isang kaharian ng Italya sa ilalim ng pamumuno ng Piedmont. Habang may digmaan sa Hilagang Italya, tumakas si Virginia papuntang London. Sa huli, bumalik din siya sa Paris. Noong mga panahong yon, nasira na ang relasyon niya kay Napoleon III at tuluyan na siyang nawalan ng pabor sa korte.
Kahit ganito, mataas pa rin ang tingin sa kanya dahil sa ganda niya at marami ring makapangyarihang lalaki ang nagbabayad para makasama siya. Isang taga-Masid, si Gaston Jolliver ang sumulat na, "Wala pang ibang babae kahit sa buong buhay ko." Nasa kanya higit na ganap na nagkatawang tao ang immortal na si Venus ayon sa paglalarawan sa kanya ng mga dakilang maestro sa kanilang mga pinta at ukit. Isa pang kapanahon, si Pauline de Metternich ay sumang-ayon sa mga damdaming ito kahit labag sa loob dahil kinamumuhian niya ang Italianang kondesa. Noong pagbabalik na ito sa Paris noong dekada 1800 at 60 dito, unang naging isang uri ng modelo si Virginia. Ang mga unang komersyal na daguerreotype na kamera ay naging available lamang noong 1840 paros at ang fotografiya ay tunuyang sumibol kasabay ng pagsapit ng kondesa sa hustong gulang noong dekada 1850. Sa Paris sa simula ng dekada 1860, nakipagtulungan siya sa isa sa mga tagapangunang retratista ng Pransya, si Pierre-Louis Pierson. Maraming mga pinuno ng Europa at pangunahing aristokrata ang kinunan ng litrato ni Pierson sa kanyang mahabang karera. Noong magang bahagi ng dekada 1860 sa Paris, gumawa siya ng 12-12 ng retrato ng kondesa, minsan nagpapose ito na may maskara at magarang damit. Ang iba ay nasa surreal na tagpuan. Hindi lang basta litrato ang mga ito. Artistikong eksperimento ang mga ito. Bukod pa rito, hindi naging pasibong modelo ang kondesa. Siya ang nagplano ng marami sa mga ayos at naging katuwang ni Pierson sa buong panahon. Hindi lang si Countess ang nakunan ni Pierson, kundi pati ang anak niyang si Giorgio, mga mahal niyang aso, at higit sa lahat, ang kanyang pananaw. Sa isang pagkakataon, ginamit ni Virginia ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang mga litrato sa kanyang dating asawa. Ginawa niya ito bilang tugon sa pag-angkin ng kustodya ng anak matapos siyang akusahan ng dating asawa na hindi siya karapat-dapat maging ina. Sa litrato, ang Countess ay elegante ang kasuotan sa isang marangyang bestida at sa unang tingin ay tila wala namang masama, ngunit may nakatagong detalye. Sa tiklop ng bestida niya, may kutsilyo si Virginia. Upang idiin ang kanyang punto, pinamagatan niya ang larawan ng ang paghihigante. Napakalinaw ng mensahe at naging epektibo ito. Napanatili ni Virginia ang kustodya kay Giorgio sa buong natitirang buhay ni Giorgio. Pagsapit ng huling bahagi ng 1,860 daang mga retrato ng kondesa ang nagawa, bawat isa ay mas kapansin-pansin kaysa sa nauna. Maganda ang buhay ni Kondesa at malamang siya ang unang supermodel sa mundo. Ngunit hindi nagtagal, mauuwi ito sa trahedya. Nasa Paris pa rin si Virginia noong taglagas ng 1870 na magsimula ang digmaang Franco-Prussian. Ang digmaan ay pinasimulan ng Prussia, ang pinakamalaki sa mga hilagang estado ng Alemanya, bilang bahagi ng mga plano ng Prussian Chancellor na si Otto von Bismarck na pag-isahin ang Alemanya sa ilalim ng pamumuno ng Prussia sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga digmaan. Maalam niyang ginamit ang krisis sa paghalili sa trono ng Espanya noong 1870 para hikayatin ang Pranses na magdeklara ng digmaan laban sa Prussia. Nang gawin nila ito, napunta ang Countess sa kakaibang kalagayan. Matagal na niyang kilala si Bismarck kaya hiniling siyang maging sugo ng pamahalaang Pranses sa estadistang Prussian. Sumang-ayon si Virginia na gawin ito kahit na nauwi sa wala ang kanyang pakikialam. At sa huli, natalo ang mga Pranses sa digmaan at bumagsak ang ikalawang imperyong Pranses ni Napoleon III. Nagbitiw siya sa trono at namuhay sa pagpapatapon at nabuo ang Imperyong Aleman noong 1871 sa ilalim ng pamumuno ng Prussia. Sa ilalim ng ikatlong Republika ng Pransya, ang dating marangyang kondesa ng Castiglione ay namuhay ng higit na payak. Nawala ang milyong-milyong francs na naipon niya mula sa yumaong dating asawa at mga humahanga, kaya napilitan siya mamuhay ng kapos sa simpleng apartment sa puso ng Paris. Noong unang bahagi ng dekada 1870 makikita pa rin siya sa lungsod, anino na ng dati niyang sarili, ngunit nakikilala pa rin ng mga nakakakilala sa kanyang dating kasikatan. Habang tumatagal, ipinagbili niya ang kasikatan niya. Noong 1872 namatay ang kanyang ina at dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak ni Virginia. Dumating ang trahedya noong 1879 nang mamatay ang nag-iisa niyang anak na si Giorgio sa edad na 24.
Ang matinding pagkawala ay lubos na dumurog sa kalooban ng kondesa at lalo pang pinasama ang mahina niyang kalusugan sa pag-iisip at pag-iisa. Pagsapit ng dekada 1880 ang babaeng minsang humalina sa mga emperador at umagaw ng pansin ng mga elite ng Europa ay halos nakalimutan na ng lipunan. Nanirahan ng konde sa Paris hanggang sa kanyang huling mga taon. Masigla ang kulturang Pranses noong La Belle Époque, kung kailan ang Paris ang sentro ng kultura sa mundo at dinagsa ng mga artista, mga taong malaya ang asal at mga bohemyo. Hindi na nakapagtataka na mausisa ang mas batang henerasyon sa kondesa, sabik na marinig ang kwento ng babaeng minsang pumukaw sa lipunang Parisino dekada na ang nakalipas. Isang lalaki, lalo na ang naging interesado sa kanya, si Robert de Montesquieu, na isa ring simbolistang makata at maaaring naging inspirasyon ni Oscar Wilde para sa pangunahing karakter sa The Picture of Dorian Gray. Hindi niya nakilala si Countess habang buhay ito, pero nang ulekta siya ng daan-daang litrato at gamit na may kaugnayan kay Countess noon. Sa kasamaang palad, kahit na maaaring iniidolo siya ni Montesquieu, naging malungkot ang mga huling taon ni Countess. Habang kumukupas ang kagandahang minsang nagpakilala sa kanya, unti-unti ring humina ang kanyang isipan. Hindi niya kinaya ang pagtanda, kaya binago niya ang apartment sa Place Vendôme. Sinira ang mga salamin at pinalamutian ng itim. Tinakpan pa ang lahat ng bintana. Sa huling 20 taon ng buhay niya, namuhay siyang halos hindi nagpapakita sa iba. Lalong pabago-bago ang ugali niya, malinaw na palatandaan ng hindi matatag na pag-iisip at gabi lang siya lumalabas, nakatalukbong at nababalot ng lihim. Kahit nag-iisa, muling nakipag-ugnayan siya kay Pearson nung huling bahagi ng dekada 90 ng 19 na siglo at nagpakuha ng bagong litrato. Sinubukan niyang gawin ang mga mapang akit na posing na dati niyang ginamit upang akitin ng mga tao, ngunit ang kinalabasan ay nakakabagabag at tila nakakatakot pa nga. Ipinakita ng mga litrato ang isang wasak na tao, nag-iisa, bunggal, malamang ay baliw at lasenggo na nakasuot ng mga sirang damit mula sa isang lumipas na panahon. Gayunpaman nanatili ang kanyang pakiramdam ng kabalintunaan. Sa panahong ito, nabuo niya ang ideya na magtanghal sa World's Fair na gaganapin sa Paris mula Abril hanggang Nobyembre 1900, isang palabas na balak ng Countess na pamagatang ang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi niya natupad ang ambisyon niya. Noong ika-28 ng Nobyembre, 1899 siya ay namatay sa kanyang tahanan sa Paris. Siya ay 62 taong gulang noon at inilibing sa kilalang Père Lachaise Cemetery sa kabisera ng Pransya. Nagpatuloy si Montesquieu sa kanyang interes sa buhay at gawain ni Countess kahit pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ginugol niya ang 13 taon sa paggawa ng isang aklat na nakabatay sa kanya at sa wakas ay nailathala ito noong 1913 na pinamagatang ang banal na Countess. Pagkalipas ng 3 dekada, idinirect ni Flavio Calzavara ang pelikulang Countess ng Castiglione tungkol sa kanyang kwento. Ipinalabas ito noong 1942 at pinagbidahan ni Doris Durante bilang Countess. Isang pangalawang pelikula, Ang Lihim Jikes, ay ipinalabas noong 1954 at pinagbidahan ni Yvonne de Carlo bilang Countess. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon din ng maraming iba pang mga libro at dula. Nauha ng Metropolitan Museum of Modern Art sa New York ang 275 sa kanyang mga litrato na nakolekta ni Montesquieu halos isang siglo nang nakalipas at hanggang ngayon ay nananatiling matatag ang kanyang pamana. Salamat sa panonood ng video tungkol sa Countess ng Castiglione. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung gusto ninyo pa ng mga video na katulad nito tungkol sa mga iskandalosong maharlika, mga kurtesana, ipaalam ninyo rin sa akin sa mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga video. Siya nga pala, yun lang mula sa akin kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!